Okay, Monday, September 18, 2023, daily episode 1765, 1766, and 1767. May live ako bukas, alas 8 ng gabi hanggang alas 10. 2 oras na yan. So, maraming salamat doon sa umintindi o nag-intindi sa akin nung last live po kasi dahil sa ritual yon na talagang minamadali ko kasi nakaprayo yun yung mga rituals na ganon. And then, pasuyo din sa lahat-lahat na makakapanood nito. Please like ho lahat ng videos ko. Follow, like, and share po. Kasi yung mga nakukuha ko ho ditong benefit is binibigay ko doon sa street kids, stray dogs, stray cats, at saka sa mga senior citizen. So, kung gusto niyong gumawa ng kawang-gawa or kabutihan, ay tulungan niyo na lang ako dito na dumami yung followers ko and likes. Okay? So, ito na yon. First card. Ay, happiness agad, diba? Alamin natin kung anong kasunod. What? Mastery. Ay, kakaiba yung pangatlo. Tingnan natin. Ay, keeper of secrets. Hindi dito sumablay. Ba't naman kasi ganun? Nakala ko maganda na. Tapos yung dulo sablay. Okay, ito kasi, no? Alam naman natin na wala namang tao na nangarap na hindi siya maging masaya, hindi siya maging kumpleto, or hindi siya maging, tawag nito, malaya sa lahat ng bagay. Diba? Kasi kapag masaya ka, kapag gusto mong maging masaya, dapat malaya ka. Kasi may mga bagay sa buhay natin na kalimitan yung kalayaan ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo magiging masaya. Kasi yung iba, no, nakasal. So, hindi sila masaya sa kasama nila or sa asawa nila. Kaya kinikimkim nila na nagpapanggap silang masaya kahit hindi. Nagpapanggap sila na okay pero hindi, no? May mga ganun. Kasi yung iba naman di mo masisisi. Ikinasal lang sila dahil nakabuntis, nabuntis. Ikinasal sila dahil arranged marriage sila. Ikinasal sila dahil musmus pa sila, wala silang malay. Yung iba naman kasi ikinasal lang dahil may utang yung magulang sa kanila. Sa kabilang partido. Uso yan noon. Kaya hindi maganda yung sitwasyon. Tapos yung iba naman, ikinasal nga sa taong ayaw nila. Binubugbog pa sila. No? May mga ganung masasaklap. So para masabi dito ni universe, nararamdaman ko, minamaster mo yung bagay-bagay sa buhay mo para makamtan mo itong kasiyahan. Pero ang pinakamahirap dito ay may mga sekreto kang itinatago at sa sarili mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung iba, no, nagmamahalan. Pero yung isa may asawa, yung isa committed, live-in, or whatever. Hindi naman natin po pwedeng sabihin na mali yung isa dahil nagkaroon siya ng third party, mali yung kabila dahil sa ganito, ganyan. Alam nyo kasi, kung tutuusin, no, sa sitwasyon base lang ito sa nakukuha kong mga rituals at saka mga readings sa clients ko. Hindi lahat ng third party masama. Hindi rin lahat ng legal wife is masama. Hindi rin lahat ng tao na involved ay masama. Yung iba doon, napasama lang sila sa galit, napasama lang sila sa udyok ng damdamin nila. Pero yung totoo, kung ikaw yung nasa punto or nasa lugar nila, maiintindihan mo na kaya sila naghanap ng iba dahil hindi na sila masaya sa'yo. Ito yun. Na-master na nila, natauhan na sila, na-discover na nila lahat ng sekreto na meron sa buhay. So, kung ano man yung itinatago mo noon, no, alam na nila. So, kailangan mo, sana ganito yun no? Para makamtan mo ang kaligayahan at mamaster mo ang buhay mo, ilabas mo ang nararamdaman mo, ilabas mo ang tinatago mong sekreto para maintindihan ka nila. Kasi hindi lahat ng tao manghuhula.
Sa ngayon, open na halos yung mga tao sa relasyon na kung ayaw mo, 'di ba? Ipagbigyan mo, payagan mo na siya, nabitawan mo na siya, 'di ba? Hindi katulad ng lumang panahon or makalumang panahon na nandoon sa punto na talagang nagsusumpaan, magbabarangan. May natitira pang ganun, pero hindi na gaano kadami. Kasi paano na yung mga tao ngayon papunta na sa liberated stage. Kaya, di ba, mas maganda siguro na i-master mo ang sarili mo. Patawarin mo muna sarili mo. Dahil, hindi kasi maganda na pilitin mo sarili mo na pakisamahan ang taong hindi mo na mahal. At dahil lang sa mga anak o dahil lang sa isang responsibilidad. Hindi. Dahil hindi na rin yun maganda, hindi rin healthy na may mga ganong sitwasyon. Yung pinakamahalaga doon is, pwede naman kayong mamuhay ng masaya Pwede naman kayong maging masaya sa piling ng iba. Pwede naman kayong maging masaya kahit wala kayong ipinagpalit. Pwede rin kayong maging masaya kapiling lang yung mga anak ninyo, no? Mga magulang ninyo. May mga ganun May mga bagay kasi iba iniisip, kalimitan, kapag gusto humiwalay ng isa, ang iniisip third party. Ang hindi nyo alam, marami akong client na gusto makipaghiwalay, hindi dahil sa third party, kundi pagod na sila kakatrabaho, pagod na sila kakahanap ng pera, no? Pinapatawad yung taong nagkasala, tapos hindi naman din nagbabago, ganun pa rin, paulit-ulit. Hanggang sa dumating sila sa punto na mas pinili na lang muna nilang magpag-isa. Umuwi sa province nila, no? Magtayo ng negosyo, o kahit anong gawin para lang ma-divert yung attention. This is the mastery of your own self. Hindi lahat ng nakikipaghiwalay is may third party. Ito yung pinakamasakit. Diba? Kasi mas mabuti pa nga sana naghiwalay kayo, may third party diba? Kesa naghiwalay kayong wala. Kasi ibig sabihin nun, ikaw na tao na hiniwalayan niya, ikaw talaga ang buong dahilan na iniwanan ka dahil ikaw sa pagkakamali mo sa mga sikretong nalaman niya. So, di ba? Kung titimbangin nyo sa totoong buhay, siguro sasabihin mo, di bale na hiniwalayan ako kasi alam ko may ipinalit siya sa akin. May binalikan siya or may dahilan siya. Kesa naman sabihin mo sa sarili mo na iniwanan niya ako, wala naman siya ibang mahal. Wala namang ibang taong involved. Ibig sabihin kasalanan ko. 'Di ba may mga ganun na internalization? So sa sarili ninyo ngayon, mag-time out kayo, no, sa pakikialam sa sekreto ng ibang tao. Mag-time out kayo sa paninira sa ibang tao. Dahil ang hindi ninyo alam, paunti-unti na rin ninyong sinisira yung sarili ninyong kasiyahan. Dahil late nyo ma-realize at ma-master na sa sobrang busy nyo sa pakikialam sa ibang tao, yung taong nasa tabi nyo, nakahanda ng umalis at lumipad papalayo sa inyong buhay. So, kapag yan nangyari, wala na, iiyak ka ng iiyak, diba? Kasi ganyan na yung gagawin Wala ka nang magagawa ngayon. So, dito sinasabi ni Universe, kailangan mo talagang matutunan, maging tahimik ang bibig mo, tumahimik ka, no? Magmuni-muni ka, huwag ka nang makialam sa buhay ng iba, buhay mo na lang pakialaman mo. Titignan mo, nakikipag-chismis ka tungkol sa buhay ng iba, ang buhay mo ba ano ngayon? 'Di ba may mga ganun? Kasi minsan nangyayari sa atin, alam nyo kung ano, karma. Nakakarma kayo kasi sa dami ng kasalanan nyo kaysa kabutihang nagawa ninyo sa buhay. So, yun yung pag-isipan nyo. Gaano na ba kaganda or gaano kadami yung nagawa nyong kabutihan versus sa nagawa nyong mga kasalanan sa buhay. To have this happiness for life. Okay? At ito kasing mastery, ang hirap Mataas ang lipad nito, napakatayo. Dito pa lang, semplang na tayo Sa tsismisa, wala nang pag-asa. Ay, nako.